Ang araw na ito, ang isa sa mga pangarap at pinakahihintay ni Mitch, ang araw ng kanyang kasal. Habang nakatayo siya sa labas ng simbahan at hinihintay na magbukas ang pinto, dinig na dinig niya ang kakaibang ingay at kaguluhan mula sa loob. Mabilis na nangunot ang noo ni Mitch dahil sa labis na pagtataka at dala ng kuryosidad, napagdesisyonan niyang buksan ang pinto ng simbahan at maglakad papasok. Mitch! Gulat na bulalas ni Mrs. Gonzales, ang ina ng babae. Mom, what's happening? Kunot noong tanong ni Mitch. Ba't parang nagkakagulo kayo dito? Hindi pa ba nagsisimula? Inilibot niya ang tingin sa paligid upang hanapin ang lalaking kanyang mapapangasawa. Nasaan si David? Nagtatakang tanong niya nang hindi niya naaaninag kahit anino man lang ng lalaki. Anak? Bakas ang pagdadalawang isip sa mukha ni Mrs. Gonzales. Para bang meron siyang nais sabihin, ngunit hindi niya alam kung ano. Ano kasi? May nangyaring ano? Nauutal na sambit nito. Naningkit ang mga mata ni Mitch pagkatapos diretsong tinitigan ng kanyang ina. Mom, sabihin mo na sa akin kung ano nangyayari. Araw ng kasal ko ngayon. Alam mo na pinaghandaan ko ang araw na to at gagawin ko ang lahat para hindi magkaroon ng problema. Nagsusumamong saan niya. Mabilis na napaiwas ng tingin si Mrs. Gonzales, kasunod ng mariin niyang pag-iling. Makikita ang panghihinayang at paghihinagpis sa mukha nito. Para bang wala pa man siyang nasasabi, nasasaktan na siya. Isa rin yun sa mga napansin ni Mitch, dahilan para mas lalo siyang maguluhan sa kung ano ba talaga ang nangyayari. Maya-maya lang, lumapit si Mr. Gonzales sa tabi ng kanyang asawa. Seryoso ang mukha nito at mababakas ang galit sa mukha habang nakatitig sa kanyang anak. Dad, ano bang nangyayari? Ilang beses ko nang tinanong si Mom, ayaw niya magsalita. Anak, kumalma ka muna. Pang-aalo ni Mr. Gonzales kay Mitch. Mabilis niyang nilapitan ang anak at pagkatapos marahang hinaplos ng likod nito. David is not coming. Yun pala nga naririnig ni Mitch. Parang binuhusan na siya ng malamig na tubig. Napamaang na lamang siya at parang naistatwa sa kinatatayuan niya. Hindi magawang tanggapin ng sistema ni Mitch ang sinabi ng kanyang ama. Malinaw naman niyang narinig yon, pero parang hindi niya naintindihan. No, Dad. What do you mean he's not coming? He left the country. Malungkot na sagot ni Mr. Gonzales. What? Hindi makapaniwalang saad ni Mitch. Kagabi lang magkasama pa kami sa bahay Paano siya nakaalis sa bansa agad? Maya-maya lang, niyakap na ni Mrs. Gonzales ang kanyang anak. Hindi na napigilan ng matandang babae ang kanyang pag-iyak. At makalipas ang ilang minuto, umiyak na rin si Mitch. Hindi maipaliwanag, napighati at kirot ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Parang unti-unting nadudurog ang kanyang puso, hanggang sa maging pino ito na parang alikabok. Ang tingin ng mga taong nasa simbahan, nataon sa mag-inang umiiyak, bakas ang lungkot at awa sa mukha ng mga ito. Kahit ang ilang malalapit na kaibigan ni na Mitch, hindi makapaniwala sa ginawa ni David. Umuwi na tayo, anak. Sambit ni Mr. Gonzales. Mas makabubuti kung magpahinga ka na lang muna. Marahang bumitaw si Mitch mula sa pagkakayakap ng kanyang ina. Bahagya siyang umiling pagkatapos pilit ng umiti. Halos nasira na ang makeup sa kanyang muka dahil sa kanyang pag-iyak. Ngunit baliwala yon para sa kanya. Ang tanging nais lang ni Mitch, makalimutan at maalis ang sakit at bighating nararamdaman niya. Gusto ko muna mapag-isa. Wala sa sariling saad niya. Mabilis na tumakbo palabas ng simbahan si Mitch bago pa siya mapigilan ng kanyang mga magulang. Narinig pa niya ang pagsigaw ng kanyang ina, ngunit hindi niya yun pinansin.
Nagpatuloy lang siya sa pagtakbo. Kahit wala siyang eksaktong lugar na pupuntahan, tumakbo lang siya ng tumakbo. Kahit nga hinihingal na si Mitch, hindi siya tumigil. Unti-unti na rin nasisira ang wedding gown na suot niya, pero hindi niya yun inalintana. Ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling yun, makalayo sa simbahan at makapunta sa isang lugar kung saan makakalimutan niya ang sakit na nararamdaman. Sa kabilang banda, isang lalaki ang pinagkakaguluhan ng maraming kababaihan sa park. Halos mapalibutan na ang lalaki dahil sa dami ng mga babaeng gustong makalapit dito. Sandali! Pasensya na kayo, kailangan ko na talaga umalis. Sir MJ, kahit yakap lang. Pakistong sa pisngi, sir. Ang gwapo mo talaga, sir eh. Pilit ang naging pagngiti ni MJ dahil sa kanyang mga naririnig. Nagpabaling-baling din siya ng tingin sa paligid. Umaasang makakahanap siya ng daan na maaari niyang magamit para takasan ng mga babaeng nakapalibot sa kanya. Hindi may pagkakailang gwapo at makisig ang lalaki. Naging kilala din ang kanyang pangalan sa pagiging matagumpay sa mga negosyong itinayo niya. Bukod doon, kilala din si MJ bilang isa sa mga anak ng tanyag at mayamang si PJ de la Vega. Ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit halos magkandara pa na ang mga babae para lamang malapitan si MJ. Sir, pwede magpa-picture? Anakan mo ako, Sir MJ. Manahimik ka. Ako dapat ang anakan niya. Napailing na lang si MJ nang magsimula ng mag-away ang mga babaeng nakapalibot sa kanya. Ginamit niya naman ang pagkakataong yon para tumakbo palayo nang hindi nila napapansin. Ang buong akala ni MJ, natakasan niya ang mga babae. Ngunit nagkamali siya. May ilan pa ring nakakita sa ginawa niyang pagtakas, kaya humabol ang mga ito sa kanya. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo hanggang sa tuluyan nang mawala ang mga babaeng humahabol sa kanya. Hingal na siya at balak na sana niyang huminto sa pagtakbo nang aksidenteng may mabangga siyang isang babae. Aray ko! Daing nito dahil sa sakit ng pagkakabangga sa kanya. Mabilis na wala ng balanse ang babae, ngunit naging mabilis din ang pagkilos ni MJ. Bago pa tuluyang matumbay ito, sinalo niya na ang babae. Ang kaliwang kamay nasa likod nito, ang kanang kamay nakahawak sa isang braso nito. Ang tingin ni MJ, nakatuon sa babaeng mababakas ang gulat sa muka. I'm sorry. Wala sa sariling saad ni MJ. Hindi kita napansin. Okay lang. Aligagang sagot nito. I'm MJ. Biglang pakilala ng lalaki. Pagkatapos ay bahagyang umiti. Kahit siya, nagulat din kung ba't siya nagpakilala. Sunod-sunod naman na napakurap ang babae. Ako naman si Mitch. Mabilis na umayos ng tayo ito. Si MJ naman, bahagyang lumayo. Pinagmasdan niyang maigi ang kabuuan ni Mitch. Saka lamang niya napansin na nakasuot ito ng wedding gown. Napansin niya ang sira-sirang bahagi ng wedding gown. Kaya nagtaka siya. Are you okay? Oo. I was supposed to get married today. Bumalatay ang kakaibang kirot at sakit sa mukha ni Mitch. Pero hindi siya sumipot. Sa hindi may paliwanag na dahilan, napatitig na lang si MJ sa babae. Hindi may tatangging. Maganda si Mitch. Kahit sira-sira na ang makeup nito sa mukha at madumi na ang suot nito, nangingibabaw ang natural nitong ganda. Kailangan mo pa ng kausap? Biglang tanong ni MJ. Bahagya pang nagulat si Mitch at napatitig sa lalaki. Maya-maya lang, napangiti na rin siya nang makita niyang seryoso si MJ at walang bahit ng kung anong kalokohan ang intensyon. Hindi na namalayan ng 2 oras. Patuloy lang sa pagkukwento si Mitch habang si MJ naman taimtim na nakikinig. Hindi rin maiwasan ng lalaki ang makaramdam ng matinding awa para sa babae.
Hindi na rin napigilan ni Mitch ang maiyak nang manumbalik ang sakit at kirot na kanyang nararamdaman. Nanatili si MJ sa tabi nito para damayan. Nang sandaling yon, pakiramdam ni Mitch gumaan ang kanyang puso. At nagkaroon sila ng kakaibang koneksyon. Let's get married. Biglang bulalas ni MJ. Nanlaki ang mga mata ni Mitch sa gulat at napatitig siya sa lalaki. Sisiraan ka na ba ng bait? Ano naman na nakain mo at naisipan mo yan? Masyado kang maganda para umiyak. Sa isang walang kwentang lalaking iniwan ka. You don't deserve that kind of pain. Naging seryoso ang mukha ni MJ. Kasunod ng ilang beses niyang paghinga ng malalim. Let me treat you, Mitch. Let me treat you right. Let me treat you better. I don't know what to say. Bakas pa rin ang gulat sa mukha ni Mitch. Hindi niya maitatangging nagulat talaga siya sa sinabi nito. Ngayon lang tayo nagkakilala, right? Hindi ba parang ang bilis naman ang gusto mong mangyari? Bahagyang natawa si MJ. Who cares? I'm gonna make sure na sa kasal din naman tayo mapupunta. Kaya ba't patatagalin ko pa? Nakagat niya pang ibabang labi habang pinagmamasa ng mukha ng lalaki. Saglit siyang natahimik, malalim ang iniisip. Sa sandaling nakasama ni Mitch, si MJ, napansin niyang mabuti itong tao. Malayong malayo sa ugali ni David. Bigla na lang may pumasok sa isip ng babae. Paghihigante. Matapos ang ginawa ni David sa kanya, nais ipakita ni Mitch na matatag siya at mas pinili niyang magpatuloy sa buhay. Napakuyom ang kamaon niya habang iniisip ang magiging reaksyon ni David oras na malaman nitong sa ibang lalaki siya ikinasal. Kahit nagdadalawang isip, marahang tumango si Mitch. Sige, umapayag na ako. Ang tingin ni MJ natuon sa babae. Nagulat din siya sa naging sagot nito. Hindi niya inaasahan yon. Really? Naninigurado ang tanong niya. Tandaan mo, hindi ka na maaaring umatras oras na makasal tayo. Bahagyang umiti si Mitch. Alam kong isa ka mabuting tao. Ngayon pa lang sigurado na akong wala akong pagsisisihan sa desisyon kong to. Tumayo si MJ sa harap ng babae pagkatapos ay nilahad ang isang kamay sa harap nito. Napatitig si Mitch sa kamay ng lalaki bago ito marahang inabot. Hindi na itago ng dalawang kakaibang ngiti sa kanilang labi bago nila napagdesisyonang maglakad papunta sa simbahan. Wala nang tao sa simbahan nang makarating sina Mitch at MJ. Nag-uwian na ang mga magulang ng babae at ang mga bisita nila kanina. Mabilis na kinuha ni MJ ang kanyang cellphone at may tinawagan. Saglit siya nakipag-usap bago binaba ang tawag at hinarap ang babae. Sinong tinawagan mo? Pang-uusisa ni Mitch. Kailangan natin ng witness para matuloy ang kasal na to. Huwag kang mag-alala. Driver lang namin ang pinapunta ko. Ang matinding kaba at pag-aalinlangan na nararamdaman ni Mitch kanina, unti-unti nang naglalaho habang pinagmamasdan niya ang lalaki ngayon. Kinausap na ni MJ ang pare na bahagya pang nagulat dahil sa gustong mangyari ng lalaki. Sa kabila nun, hindi rin napigilan ang plano nilang dalawa. Nang dumating ang driver, na tinawagan ng lalaki, agad ding nagsimula ang seremonya ng kasal. Are you sure about this? Biglang tanong ni MJ. Diretso siyang nakatitig sa babae na bahagyang nakangiti. May oras ka pa para umatras. Bahagyang umiling si Mitch. I'm pretty sure about this. Mark Justin de la Vega, tinatanggap po ba ang babaeng to bilang iyong asawa? Tanong ng pare. Hinarap ng lalaki si Mitch na nanlalaki ang mga mata sa gulat. I do, Father. Isa kang de la Vega? Ikaw, Mitch Gonzalez. Tinatanggap po ba ang lalaking to bilang iyong asawa? Sunod-sunod siyang napalunok. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nalaman.
I, I do, Father. Nauutal na sagot niya. Bigla na lang natawa si MJ sa reaksyon ni Mitch. Ang totoo niyan, inaasahan na ng lalaki na magugulat ang babae kapag nalaman nito ang kanyang apelyido. Sadyang hindi lang niya mapigilang matawa dahil sa itsura ni Mitch ngayon. You may now kiss the bride. Umukit ang kakaibang ngisi sa labi ni MJ habang diretsong nakatitig sa babae. Wala nang atrasan to, okay? Hayaan mo iparamdam ko sa'yo ang tamang pagtrato sa isang babaeng katulad mo. Naging mabagal ang paglapit ni MJ kay Mitch. Nang maglapat ang kanilang labi, pareho silang napapikit. Halos magkarambola ang dibdib ni Mitch ng mga sandaling yon. Ni minsan, hindi pumasok sa isip ni Mitch na mahahalikan niya ang isang De La Vega. At nagkataon pang si MJ De La Vega yon. Ilang araw ang lumipas matapos ikasal si Mitch at MJ, pareho silang hindi makapaniwala sa nangyari at sa naging desisyon nila. Pero habang lumilipas sa mga araw, unti-unti na rin sila nagiging komportable sa isa't isa. Ano ba itong pinasok mo, Mitch? Biglang sita niya sa sarili habang nakatitig sa salamin. Wala na tong atrasan. Masalong hindi ka maaaring tumakbo. Nilamutak niya ang kanyang muka. Sa kabila ng reaksyon ngayon, may kakaiba siyang nararamdaman na ni minsan hindi niya naramdaman kay David. Hindi maitatanggi ni Mitch na masaya siya. May kung anong pakiramdam na hindi maipaliwanag sa kanyang puso. Ang isipin pa lamang na naikasal siya sa isang De La Vega, parang isang panaginip na. Hey, what are you doing? Kunot noong tanong ni MJ. Titig na titig siya kay Mitch at mababakas ang pagtataka sa mukha nito. Bakit kinakausap mo yung sarili mo sa harap ng salamin? Wala. Aligagang sagot ni Mitch. Bahagyang natawa ang lalaki. Akala ko, nagpakasal na ako sa isang mangkukulam at sinusumpa mo ako ngayon. Pabirong sambit ng lalaki. Napangiwi si Mitch pagkatapos tumayo at humarap kay MJ. Ang ganda ko naman po para maging isang mangkukulam. Pagtataray niya. Sabagay, may point ka dyan. Umukit ang kakaibang ngiti sa labi ng lalaki. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na alokin ka ng kasal eh. So kung pangit ako, pababayaan mo na ako doon. Grabe ka naman. Mas lalong tumawa si MJ sa naging reaksyon nito. Siyempre hindi ganon. Marahan siyang lumapit kay Mitch habang hindi inaalis ang pagkakatitig dito. Maganda ka man o pangit. Pareho pa rin ang gagawin ko ng mga oras na yon. Hindi naman ang panlabas na anyo mo ang tinitignan ko, kundi ang kabutihan ng puso mo. Saglit na natigilan si Mitch sa sinabi ni MJ. Napahagat siya sa pang-ibabang labi nang maramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Bolero ka pala. Seryoso naman ako sa sinabi ko. Giit na MJ at gumuso pa siya na parang isang bata kaya tumawa si Mitch. Hindi ka ba naniniwala sa asawa mo? Naglalambing pa na sabi niya. Halos mamula ang buong mukha ni Mitch sa sinabi ng lalaki. Nahihirapan na rin siyang makapagtitigan kay MJ. Pero pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili. Naniniwala. Then, namewang pa si MJ habang nahangisi. Kiss me. Dagdag nito. Halos magulantang ang babae sa narinig. Umakalabog ang kanyang puso. Ang init kanina sa kanyang muka. Mas talong nag-alab at kumakalat sa buong katawan niya. Ha? Ano? Nasisiraan ka na ba? Bakit? Para saan? Sunod-sunod na tanong ni Mitch. Kitang-kita ang pagkataranta sa kanyang muka. Kaya humalakak si MJ. Relax. Pang-aalo ng lalaki pagkatapos hinawakan na magkabilang balikat niya. Nagbibiro lang ako. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig yon. Kahit papaano, nagagawa ng magbiruan ni na Mitch at MJ sa isa't isa. Isang bagay na nagpapatunay na unti-unti na silang
nagkakalapit. Matapos kasi nila ikasal, napag-usapan nila at napagkasunduan nila na gagawin ang lahat para hindi mailang sa isa't isa. Mas makabubuti raw ang ganon para mas maging masaya at matibay ang kanilang pamilya. Tara na. Ha? Saan tayo papunta? Ipakikilala kita sa mga magulang ko. Nanlaki ang mga mata ng babae matapos marinig yon. Ano? Sandali, nagmamadali ka ba? Hindi pa nga ako nakakapag-ayos sa sarili ko. Oh. Ayaw ko humarap sa kanila na mukha akong gusgusin. Paano kung magalit sila? Paano kung hindi nila matanggap ang kasal natin? Ano na lang yung sasabihin nila? Honey, relax. Honey? Gulat na sambit ni Mitch. Ayaw mo ba nun? Ba't naman honey ang naisip mo? Matamis yun, di ba? Yes. Kaya kailangan mo maging sweet sa akin. Napangiwi na lang si Mitch. Sige, para magka-diabetes ka. Bigla na lang hinawakan ni MJ ang kamay ng kanyang asawa at hinila ito palabas ng bahay. Huwag ka na mag-abala para mag-ayos ng sarili. Maganda ka na kahit di ka mag-ayos. Huwag mo na rin isipin ang sasabihin ng magulang ko. Magugustuhan ka nila. Kahit pa tumutol sila sa kasal natin, wala na rin naman sila magagawa. Naikasal na tayo eh. Natatawang sambit ni MJ. Kinakabahan ako. Hindi mapakaling sambit ni Mitch. Kilalang tao ang mga magulang mo. Halos lahat tinitingala sila sa tagumpay na narating nila. Tao pa rin naman sila. Hindi mo kailangan magkaganyan. Magtiwala ka sa sarili mo. Kung ako nga, hindi nahirapan makita ang totoong kabutihan mo. Sigurado akong ganun din ang mga magulang ko. Hindi na rin napigilan ni Mitch ang mapangiti. Ngayon lang yan naramdaman ng ganitong saya. Ang kasiguraduhan na nagmumula sa mga sinasabi ni MJ ay nagdudulot ng hindi maipaliwanag na kilig sa dibdib niya. Para bang kahit anong mangyari, nariyan ang lalaki sa tabi ni Mitch para pagaanin ang loob niya. Nang makasakay sa kotse, mabilis na nagmaneho si MJ paalis. Hindi naman ganon kalayo ang bahay ng kanyang mga magulang. MJ, sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi na ba magbabago yung isip mo? Baka pwede pang umatras. Sa susunod mo na lang ako ipakilala. Aligagang sabi ni Mitch sa kanyang asawa. Huwag ka na matakot. Nandito na tayo. Nasa tabi mo lang ako. Hindi kita pababayaan. Paninigurado pa nito. Kahit nagdadalawang isip, napatango na lang ang babae bilang tugon. Naunang bumaba ng kotse si MJ. Kaya wala na rin nagawa si Mitch kundi sumunod. Bumungad sa kanya ang isang maganda at malawak na lupain. May isang malaking garden na nakapalibot sa isang magandang bahay. Hindi niya mapigilang mamangha sa kanyang nakikita. Let's go! Nakangiting paanyaya ni MJ pagkatapos inilahad ang isang kamay sa harap ni Mitch. Nag-aalinlangan pa ang babae na abutin ang kamay ng kanyang asawa. Ngunit maya-maya lang, ginawa rin niya. Inilibot ni Mitch ang kanyang paningin sa paligid habang naglalakad palapit sa bahay. Maganda at malaki rin ang bahay ng babae. Sadyang mas lamang lang ang nakikita niya ngayon. MJ! Gulat na bulalas na isang matandang babae. Sakto kasing palabas siya ng bahay, bumungad sa kanya ang lalaki nang buksan niya ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Biglang napabisita ka. Nagtatakang tanong nito. Napangiti naman si MJ. Kumusta po, Manang Lori? Pasok! Pasok! Aligagang saad ng matanda. Kay ganda naman itong kasama mo. Namamanghang sabi ni Manang Lori. Mas lalong nakaramdam ng hiya si Mitch dahil sa kanyang narinig. Magandang araw po. Magandang araw din. O siya, nasa kusina ang Mami Sunshine mo. Tamang-tama, katatapos nila magluto ng merienda. Nagpatuloy na sa pagpasok si MJ, kaya sumunod naman si Mitch habang hawak ang kamay ng asawa. Palihim na bumubuntong hininga ang babae para piliting pakalmahin ang sarili. MJ! Hindi makapaniwalang bulalas si Sunshine. MJ, ikaw nga! Ang tagal na nang huli kang bumisita rito.
Mabuti naman at naisipan mo kaming dalawin ng dad mo. Niyakap nito si MJ. Sorry, mommy. Masyado kasi akong busy sa kumpanya. Yeah, right. Kanino ka pa nga ba magmamana? Walang iba kundi sa iyong ama. Natatawang saad ni Shine. Ang tingin niya natuon sa babaeng kasama ni MJ. Oh, who's this beautiful lady right here? Hello po, ako po si Mitch Gonzalez. Ako naman si Sunshine de la Vega, stepmother ni MJ. Where's dad? May importante ako sasabihin. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Shine. Don't tell me na buntis mo siya. Napasapo na lang sa noo si MJ. Hindi ganun, mommy. Mabuti naman kung ganun. What's happening here? Bakit naririnig ko sa opisina ko ang ingay mula dito? Biglang tanong na isang lalaki. MJ, napabisita ka. May importante akong sasabihin, dad. Lumapit ka muna rito, PJ. May importante ngang sasabihin. Nakatunganga ka pa dyan sa hagdan. Singhal ni Sunshine sa asawa. Napailing na lang si PJ. I know, hon. Hindi ba pwedeng nagugulat pa ako? Dahil ilang buwan na mula nang huling bumisita ang mga anak ko dito? Mamaya ka na magdrama dyan. Kanina ko pa gustong malaman kung ano ang importanteng sasabihin niya. Singhal muli ni Sunshine. Napailing na lang si MJ sa pagtatalo ng kanyang mga magulang. Bahagya pa niyang nilingon si Mitch na mababakasang kakaibang tuwa sa muka. Hindi napigilan ni MJ ang mapangiti habang pinagmamasdan ng maaliwalas na mukha ng kanyang asawa. So, ano nga sasabihin mo? Hinawakan ni MJ ang bewang ng asawa at hinapit palapit sa kanya. Inilahad niya pa ang kamay at ang kamay ni Mitch sa harap ng kanyang mga magulang. We're married. Married? What? Hindi makapaniwalang bulalas ni PJ. Nanlalaki naman ang mga mata ni Shine sa narinig. You heard me right. Paano? Kailan? Saan at bakit? Ba't di mo pinaalam sa amin? Ni hindi mo man lang kami inibitahan. Masyado mabilis ang pangyayari, dad. Biglaan lang din ang lahat. You're right. Asik ni Shine bago dali-daling lumapit kay Mitch. Pinilit ka ba ng anak namin? Pinagbantaan? Tinakot? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Mitch at gulat na napatitig sa babaeng kanyang kaharap. Maya-maya lang, sunod-sunod na siyang napailing. Hindi po. Hindi po ganun yung nangyari. Mommy, mukha ba naman akong ganung tipo ng lalaki? Nakangiwing singhal ni MJ. Aba malay ko ba? Kaya nga ako nagtatanong, hindi ba? Napailing na lang si MJ bago bumaling ng tingin sa kanyang ama. Let me explain everything. Seryosong sabi niya. Nanatiling tahimik si Mitch at pinagmamasdan lang na mag-usap sina MJ at ang magulang nito. Sa hindi may paliwanag na dahilan na wala ang hiya at kabang nararamdaman niya. Hindi inaasahan ni Mitch na ganito ang ugali ni na Sunshine at PJ. Mabait, kalmado at mukhang masayahin. Bahagya pa nga nagulat si Mitch nang makaharap niya ang dalawa. Pero habang tumatagal, nagiging kalmado na rin siya. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si MJ. Paminsan-minsan, sumasali na rin si Mitch sa pagkukwento. Hindi naman tumutol sina Sunshine at PJ sa kasal nilang dalawa. Bagkus, pinayuhan pa sila ng mga ito. At lahat ng sinabi ni na Sunshine at PJ, tumatak sa puso at isip ni na Mitch at MJ. Totoo kasi ang lahat ng mga yon. At sigurado sila magagamit nila ang mga yon. Biglaan man na naging kasal nila, pero alam nila na hindi sila mahihirapang magustuhan at mahalin ng isa't isa. Kaya ngayon pa lang, dapat mabuo na ang matibay na koneksyon nilang dalawa. Sa paglipas ng mga araw at linggo, mas naging malapit si Mitch at MJ sa isa't isa. Sa kabila ng biglaang pagpapakasal, hindi naging mahirap sa kanila ang makabuo ng matibay na pundasyon. Hindi rin maitatanggi ang unti-unting pag-usbong ng pag-ibig sa kanilang puso.
Honey. Malambing na sambit ni MJ. Napaigtad si Mitch sa gulat. Yes, may kailangan ka? Hanggang ngayon, naninibago pa rin siya sa kaswitan ng asawa. Kailangan ko ng kiss mo. Hindi niya napigilang matawa. Kahit kailan talaga puro kakalokohan. Singhal niya. Kiss lang eh. Nagkunwari pa ang lalaki na nagtatampo at nagdadabog. Oo na. Napipilitang saad ni Mitch. Mabilis siyang lumapit sa kanyang asawa at hinalikan ito ng saglit sa labi. Ayan, okay na. Umalis ka na at pumasok ka na sa trabaho. Yes, buo na ang araw ko. See you later, honey. I love you. I love you too. Mag-ingat ka. Hindi nagsayang ng oras si MJ at agad lumabas ng bahay. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi ni Mitch. Aminado siyang masaya siya ngayon sa piling ng kanyang asawa. Hindi man inaasahan ng babae na magiging ganito sila ni MJ, nagpapasalamat siya dahil sa ganito napunta ang lahat. Napaigtad siya sa gulat nang biglang magring ang kanyang cellphone. Saglit pa siyang napatitig dito na makitang ang nanay niya ang tumatawag. Simula kasi nang maikasal sila, hindi pa siya nagpapakita sa kanyang mga magulang. Kahit ang kausapin sa tawag ang mga ito, ni hindi pumasok sa isip ni Mitch. Sunod-sunod na naging pagbuntong hininga niya, bago marahang sinagot ang tawag. Hello, Mom? Nagdadalawang isip na sambit niya. Mitch, anak. Aligagang sambit ni Mrs. Gonzales mula sa kabilang linya. Bakit ngayon mo lang sinagot ang mga tawag ko? Nasaan ka na ba? Ayos ka lang ba? Ba't di ka umuwi dito sa bahay? Ano bang nangyayari sa'yo? Ma'am, kalma, isa-isa lang po muna. Ayos lang po ako. At nasa mabuting kalagayan po ako ngayon. Bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag namin? Bahagyang napailing si Mitch, kasunod ang kanyang pagbuntong hininga. Mas makabubuti po sigurong harap-harapan tayo mag-usap. Magkita na lang po tayo mamaya. Abay, mabuti pa nga. Ilang araw nang pabalik-balik dito si David. At hinahanap ka, hindi ko alam ang isasagot. Dahil hindi ko rin alam kung saan ka hahanapin. Parang tumigil ang oras ni Mitch matapos marinig ang pangalan ng lalaking nagdulot ng matinding sakit sa kanya noon. Sa mga nakalipas na araw, hindi niya itatanggi na nawala sa isip niya ang nangyari. Ngayong naalala na naman ni Mitch ang pangalan ng dating nobyo, muling nanumbalik sa kanya ang ginawa nito. Anak, hello anak, nandiyan ka pa ba? Opo, mamaya na lang po tayo mag-usap. Nasapo na lang ni Mitch ang kanyang noo habang malalim na nag-iisip. Hindi siya sigurado kung tama ba ang gagawin niya. Alam kasi niya na magugulat ang mga magulang niya kapag nalaman ng mga ito na kasal na siya. Magkahalong kaba at pag-aalinlangan ang nararamdaman ni Mitch ng mga sandaling yon. Pero alam niyang wala na rin siya magagawa. Dadating din ang araw na kakailanganin niya ipakilala si MJ sa mga magulang niya. Buong araw, natuliro si Mitch. Hindi niya napansin ang paglipas ng araw. Kahit nga ang pagdating ng kanyang asawa, hindi niya namalayan. Agad namang napansin ni MJ ang nangyayari sa kanyang asawa. Honey? Napaigtad sa gulat si Mitch pagkatapos ay mabilis nilingon ang pwesto ng lalaki. MJ, nandiyan ka na pala. Call me honey, okay? Okay. Kanina ka pa ba dumating? Yes. Sa sobrang lutang mo, hindi mo napansin ang pagdating ko. May iniisip lang ako, honey. Ano ba yon? Baka makatulong ako. Huminga ng malalim si Mitch bago dumiretso ng tingin sa asawa. Makikipagkita ako sa mga magulang ko. Ipakikilala kita sa kanila. Umukit ang kakaibang ngiti sa labi ni MJ. Really? Matagal ko na hinihintay na mangyari yan. Hindi lang kita tinatanong dahil ayaw kong isipin mong minamadali kita. Besides, alam naman nating pareho ang naging simula ng pagsasama natin. Isa nga yun sa pinoproblema ko eh. Alam ko magugulat sila kapag nalaman nilang kasal na tayo. Hindi ko alam kung anong iisipin nila. Kaya ngayon pa lang,
Humihingi na ako ng paumanhin kung may masasabi man sila masama ha. Nilapitan ni MJ ang kanyang asawa at bigla itong niyakap ng mahigpit. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Natural lang na magulat sila o magalit. Maintindihan ko yon. Kahit anong mangyari, hindi na nila mababago ang lahat. Kasal na tayo at wala na sila magagawa pa doon. Hindi napigilan ni Mitch ang mapangiti. Maya-maya lang, niyakap niya pabalik ang kanyang asawa. At sa paglipas ng mga araw, napatunayan ng babae na wala siyang dapat pagsisihan sa naging desisyon niya. Pakiramdam niya, siya na ang pinakaswerteng babae sa mundo dahil sa mabait, maalaga at mapagmahal ang kanyang napangasawa. Mag-aayos lang ako pagkatapos pupunta na tayo sa bahay ng mga magulang ko. Great! I'm excited to finally meet them. Thank you. Para saan? For letting me meet them. Doon din naman papunta yan eh. Mas mabuting gawin na natin ngayon. At di rin nagtagal, si Mitch. Nagtungo siya sa kwarto para mag-ayos ng sarili. Makalipas ang ilang minuto, natapos na si Mitch. Agad namang lumabas ng bahay ang kanyang asawa at sumakay ng kotse upang ayusin yon. Siya ang nahuling lumabas. Hinihintay siya ni MJ at pinagbuksan ang pinto. Pagkatapos niya makasakay, nagmaneho na sila paalis. Nang tumigil ang kotse sa harap ng isang magandang bahay, saglit pang napatitig dito si Mitch. Makikita ang kaba na nararamdaman niya sa kanyang muka. Agad naman niyang napansin ni MJ, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng asawa. Huwag kang mag-alala, nandito ako sa tabi mo. Kahit papano nabawasan ang kabang nararamdaman ni Mitch. Napangiti na lang din siya at maya-maya, lumabas na ng kotse. Magkahawak kamay silang dalawa. Nang maglakad sila palapit sa bahay. Ilang beses kumatok ng pinto si Mitch at di rin nagtagal may nagbukas nito. Bakas ang gulat sa mukha ng isang matandang babae nang makita ang anak nito. Nangingilid ang luha sa mata nito. At maya-maya tumulo na ang luha nito sa pisngi. Mitch, Mom, pasok kayo. Aligagang saad ni Mrs. Gonzales. Ang tingin niya, nakatuon sa magkahawak kamay, nina Mitch at MJ. Agad nangunot ang noon niya, bago napatitig sa mukha ng lalaki. Mr. MJ. Hindi makapaniwalang bulalas niya. Magandang araw po. Dumating na ba ang anak natin? Biglang tanong ni Mr. Gonzales. Agad siyang natigilan na makita kung sino ang nasa pinto. Mr. MJ de la Vega, anong ginagawa mo dito? Mom, Dad, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Nagpatuloy sa pagpasok ang mag-asawa habang nananatiling magkahawak ang kanilang kamay. Ang tingin ni Mr. Gonzales natuon sa kamay ng kanyang anak at sa lalaking kasama nito. Magandang araw po. Magandang araw din, Mr. De La Vega. Pwede niyo bang sabihin kung ano nangyayari? Ba't magkasama kayong dalawa? Anong koneksyon niyo sa isa't isa? Sunod-sunod na bumuntong hininga si MJ. Ganon din si Mitch. Bago ito nagsalita, mag-asawa po kami. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Gonzales na narinig. Ano ka mo? Anak, ano ba sinasabi mo? Totoo ba yan? Aligagang sambit ni Mrs. Gonzales bago lumapit sa anak. Marahang tumango si Mitch. Opo, biglaan lang po yung nangyari. Mag-iisang buwan na po kaming kasal. Ano ba namang kalokohan niyang sinasabi mo, anak? Bumaling si Mr. Gonzales ng tingin kay MJ. Totoo ba ang sinasabi niya? Paano to nangyari? Tumango naman si MJ, kasunod ng kanyang pagngiti. Maya-maya lang, pinakita niya ang kamay niya at ang kamay ni Mitch kung saan nakasuot ang kanilang mga singsing. Bakas ang gulat sa mukha ng mga magulang ni Mitch. Doon na rin nagsimula magkwento si MJ sa nangyari. Kahit si Mitch, sinabi rin ang lahat na nangyari matapos niyang tumakbo paalis ng simbahan noon. Kahit hindi makapaniwala, wala namang pagtutol sa mga magulang ni Mitch. Bagay
na nagpasaya at nagpakalma sa mag-asawa. Kung ganon, kasal na nga kayo. Naniniguradong tanong pa ni Mr. Gonzales. Tumango naman silang dalawa. Oh my gosh! Can you believe it? Isang De La Vega na pangasawa ng anak natin. Hindi mapakaling saad ni Mrs. Gonzales. Mag-asawa talaga kayo, no? Napatawa naman si Mitch sa paulit-ulit na tanong ng kanyang ina. Yes, Mom. Sinong kasal na? Biglang tanong ng isang lalaki at kilalang kilala ni Mitch ang boses na yon. Kahit nakatalikod pa siya, hindi siya maaaring magkamali. Bigla na lang kumalabog ang kanyang dibdib, kasabay ng marahan niyang paglingon sa pinanggalingan ng boses. David, pakiulit nga, sinong kinasal? Seryosong tanong pa ng lalaki. Mabilis siyang naglakad palapit sa pwesto ni na Mitch. Anong ginagawa mo dito? Sagutin mo muna ang tanong ko. Pasigaw na singhal ni David. Bigla na lamang tumilapon si David at napasubsob sa sahig nang tumama sa pisngi niya ang kamao ni MJ. Nanatiling tahimik si MJ. Ngunit makikita ang galit sa mukha nito. Agad namang umawat si Mitch at niyakap ang kanyang asawa. Sinong nagbigay ng karapatan sa iyo para sigawan ng asawa ko? Nang gagalaiting tanong ni MJ, bahagyang napaismid si David habang marahang tumatayo. So totoo nga, kinasal ka na pala, Mitch. Hindi ka ba makatiis na walang lalaki na kadikit sa'yo? Nakangising tanong ni David sa kanya. Mabilis nag-init sa galit ang babae at sa isang iglap, nakatayo na si Mitch sa mismong harapan ni David. Nakakuyom ang kanyang kamao. Pilit kinokontrol ang kanyang sarili. Kapal na mukha mo para sabihin sa akin yan. Bakit? Mali ba ang sinabi ko? Natatawang saad ni David. Walang pag-aalinlangang sinampal ni Mitch ang lalaki. Baka nakakalimutan mo. Hayaan mo ko ipaalala ko sa'yo. Hindi mo ako sinipot sa mismong araw ng kasal natin, di ba? Ngayon na lang ulit tayo nagkita, ganyan ka pa umasta. Ano bang kinain mo? At ganyan ka pala mukha mo, ha? Sa ating dalawa, ako ang may mas karapatang magalit. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo? Minahal kita ng halos 5 taon, David. Tas gano'n lang ang ginawa mo sa akin? Tas ngayon magpapakita ka sa akin? Ikaw pa yung may gana magalit? Bakit? Para saan yung galit mo, ha? Bago pa makabawi si David, sinampal na ulit siya ni Mitch. Sa pagkakataong ito, mas malakas yun. Dahil halos umugong yun sa buong sala. Honey, tama na. Pang-aalo ni MJ sa kanyang asawa. Parang walang narinig si Mitch. Bagkus, nilapitan pa niya si David. Hindi mo ba matanggap na kaya ko nang wala ka? Ano bang inaasahan mo? Magkukulong ako sa kwarto at ilulugmo ko yung sarili ko? Mahal na mahal kita nun. Pero hindi ako ganun katanga. Hindi ko hahayaang masayang ang luha ko nang dahil sa isang walang kwentang lalaking katulad mo. Ba't ba nandito ka? Ba't bumalik ka pa? Sana nanatili ka na lang sa ibang bansa. Mukhang dun mo pa naman talaga gusto. Anong kailangan mo? At pinipilit mong bumalik sa buhay ko ngayon. Alam ko mahal mo pa rin ako, Mitch. Di mo ako maluloko. At mas lalo hindi mo maluloko ang sarili mo. Natawa naman si Mitch na parang nababaliw dahil sa kalokohang sinabi ni David. Ano naman nakain mo? At naisip mo yan? Sa tingin mo ba, mas pipiliin ko pang mahalin ka matapos ang ginawa mo? Kung nandito ka para bumalik sa buhay ko, itigil mo na. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi ako babalik sa'yo. No, hindi ako titigil hanggat di kita nakukuha. Hindi pa huli ang lahat. Para ituloy ang nasimulan natin, Mitch. Huwag mong gawin to. Nagsusumamo ng sambit ni David. Hindi pa huli ang lahat? Yeah, right. You were never late, David. The moment you left me, that was the biggest mistake you ever made. Nung araw na iniwan mo ako sa ere, tuluyan na rin ako nawala sa'yo. Kaya hindi ka late. Dahil wala ka na talagang babalikan in the first place. Seryosong sabi ni Mitch. Mabilis na naglakad si Mitch palayo at lumapit sa kanyang asawa. Ang galit na matagal niyang kinikimkim na ilabas niya na ngayon.
Kahit papaano, nabawasan na ang sakit at kirot na nararamdaman niya. Pero hindi pa rin noon mababago ang lahat ng nangyari. Malis ka na. Seryosong sambit ni Mr. Gonzales. Hindi pa ako tapos, Mitch. Tandaan mo to. Hindi ako titigil hanggat di kita nababawi. Gumuhit ang kakaibang ngisi sa labi ni MJ. You can try, but trust me, you'll never win. Nagpatuloy naman si David sa pag-alis. Nakahinga ng maluwag si Mitch nang tuluyan nang nawala ang lalaki. Unti-unti, nawala na rin ang galit na nararamdaman niya hanggang sa kumalma na siya. Ipinaliwanag din ng mga magulang ni Mitch ang dahilan kung bakit nakabalik sa bahay si David. Sa kabila ng nangyari, naging maayos ang pag-uusap ni na MJ at ng mga magulang ni Mitch. Nagsalo-salo pa sila sa hapunan at masaya nagkwentuhan. Nang mas lumalim ang gabi, napagdesisyonan na rin ang mag-asawa na umuwi sa kanilang bahay. Are you okay? Tanong ni MJ nang makapasok sila sa kwarto. Yes. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na may gawing masama sa iyo ang lalaking yon. Alam ko naman yun. Kaya thank you. Walang anuman. Hinalikan ni MJ ang noon ng asawa. I love you. I love you too. Naging mabagal ang paglapit ng mukha ni MJ sa mukha ng kanyang asawa. At nang maglapat ang labi nila, pareho silang napapikit. Hindi rin nagtagal ang halik na yon. Umayos na ng higa ang mag-asawa. Mahigpit na niyakap ni Mitch si MJ at ninamnam ang init ng katawan nito hanggang sa tuluyan na sila makatulog. Mabilis na lumipas ang araw, linggo at mga buwan. Ang pagmamahala ni na Mitch at MJ naging mas matatag. Unti-unti na rin nilang natutupad ang plano nilang pamilya. Anak na lang ang kulang sa kanila. Makukumpleto na ang kanilang pamilya. Wow! Namamanghang bulalas ni Mitch habang pinagmamasdang maigi ang gusali sa labas. Ang tagal na natin mag-asawa pero ngayon pala ako makakapunta sa kumpanya mo. Natatawang sabi niya. I'm sorry kung ngayon lang kita dinala dito. Under renovation kasi ang ilang bahagi nito noon. Kamakailan lang natapos. I see. Mas maganda pala siya sa malapitan. Nang makababa ng kotse ang mag-asawa, hawak kamay silang naglakad papasok ng kumpanya. Halos lahat ng empleyado natuon ang atensyon sa kanilang dalawa. Pero hindi nila yun pinansin. Isang event ang gaganapin sa kumpanya ni MJ. Dahil sa matagumpay na natapos ang renovation nito. Imbitado ang ilan sa mga kilalang businessman at businesswoman sa bansa. Kaya naman maraming bisita ang narito ngayon. Gosh, you're finally here. Kumpanya mo ito at event mo ito pero ikaw pa tong huling darating. Reklamo ni Sunshine. Gusto kasi niya. Grand entrance lagi. Nang aasar na sabi ng isang lalaki. DJ, ano ginagawa mo dito? Bumibisita malamang. Baka nakakalimutan mong kapatid mo ko. Si CJ at TJ di pupunta? Nasa ibang bansa si CJ. Busy si TJ. Huwag ka muna umasa sa dalawang yon. Abala yon. Ang tingin ni Mitch na tuon kay DJ. Kamukhang kamukha nito ang kanyang asawa. Ngunit mas maangas at mukhang mayabang. So, who do we have here? Nakangising tanong ni DJ nang mapansin siya. Parang ngayon lang kita nakita may kasama magandang babae ah. Yeah. Before I forgot, DJ, this is my wife, Mitch. Honey, this is one of my brothers, DJ. Shit! You're married? Hindi makapaniwalang sambit ni DJ. At wala man na nakapagsabi sa akin. Di mo naman kailangan malaman, no? Hindi lahat dapat alam mo. Hi, nice to meet you. Nahihiyang bati ni Mitch. Sayang, maganda sana. Kaso nga lang, kasal na. Hoy, tarantado. Baka gusto mo suntukin ko ulit yung mukha mo. Angil na MJ sa kapatid. Napatawa na lang si DJ sa sinabi ng kanyang kapatid sa kanya. Maya-maya lang, lumapit na si PJ sa pwesto ng kanyang mga anak. Congratulations anak. Hindi ko lubos akalain na magiging ganito ka rin ka-successful.
Namamanghang sabi ng kanilang ama. Manas sa edad eh. Hello po, Mr. De La Vega. Magalang na bati ni Mitch pagkatapos bahagya pang yumuko. You can call me Dad. Tagal niyo na mag-asawa ng anak ko. Di mo na kailangan mahiya sa akin. That's right, Mitch. And call me Mommy too. Singit naman ni Sunshine sa usapan. Sige po. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Ang mapalapit sa pamilya ng mga De La Vega, halos sinahangad ng karamihan. Parang isang panaginip lahat kay Mitch. Mabilis nagsimula ang event. Nagbigay lang ng konting mensahe si MJ, pagkatapos nagsimula na rin agad ang party. Sorry we're late. Humahangos na paumanhin ni Mrs. Gonzales. Mom, ang tagal niyo naman. Ba't ngayon lang kayo? Itong dad mo kasi, hindi mapakali sa suot niya. Gusto raw niya magbukang matino dahil maraming bisita rito. Sagot ni Mrs. Gonzales. Hi, kayo ba ang mga magulang ni Mitch? Ako nga pala si Sunshine or Shine, ang stepmother ni MJ. Oo, kami ang mga magulang ni Mitch. It's nice to finally meet you. Sir Gonzales, mabuti naman na nakarating ka. Bati ni PJ sa ama ni Mitch. Mr. De La Vega, sino ba naman tatanggi sa imbitasyon niyo? Nagsimula na mag-usap ang mga magulang ni na Mitch at MJ. Nanatili naman nakaupo ang mag-asawa sa kanilang pwesto at nagkukwentuhan. At habang nasa kalagitnaan na event, bigla na lang dumating ang mga gwardya ng kumpanya. Mabilis na agaw ang atensyon ng mga bisita. At agad nataranta sa nangyari. Isang gwardya ang dumiretso ng lapit sa pwesto ni MJ. What's happening? Ba't nandito kayo? Sir, may lalaki po nang gugulo sa labas eh. At gusto makapunta rito. Wala po ang pangalan niya sa imbitado kaya hindi namin pinapasok. Pero gumawa po siya ng paraan para makalusot. David! Wala sa sariling bulalas ni Mitch. Mabilis na nilingon ni MJ ang asawa. Ngunit agad din nangunot ang noo nang mapansing tulala ito. Sinundan ni MJ ang direksyon ng tinitignan ni Mitch at doon niya nakita ang lalaking hinahanap ng mga gwardya. Di ba't sinabi ko sa inyo, hindi pa ako tapos, na hindi ako titigil hanggat di kita nababawi? Nakangising sigaw ni David. David, anong ginagawa mo dito? Kunot na ang tanong ni Mrs. Gonzales. Nandito ako para kunin ang dapat na sa akin, ang anak mo. Marahang naglakad si MJ palapit sa lalaki. Nanatili siyang kalmado habang seryoso ang nakatitig dito. She's not yours, remember? Iniwan mo siya. What makes you think that after what you've done, you can get her back? Huwag kang makialam dito. You took advantage of her situation. Ginamit mo lang yun para makuha siya. Hindi ko kasalanan kung tanga ka. Iniwan mo siya nun. Sinaloko ang sinayang mo. Ba't nga ba bumalik ka pa dito? Hindi ba nag-work ang relasyon niyo ng babaeng pinalit mo kay Mitch? Anong sinasabi mo? Wala akong alam sa mga yan. Pagmamaang-maangan ni David. Come on, dude. Hindi ako ang tipo ng taong madaling mapaikot. Humalakak pa si MJ. Dahilan para mas mainis ang lalaki. Pinaimbestigahan kita. Inalam ko lahat ng ginawa mo simula nang iwan mo sa ere si Mitch. Alam ko lahat na nangyari sa'yo. Alam ko rin kung ba't ka bumalik ngayon. It's none of your business. I want her back and I'm getting her back. Nagmamatigas na sambit ni David. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko? You can try, but you can never win. Dahil sa inis at galit na nararamdaman, hindi nagdalawang isip na ambahan ng suntok ni David ang lalaki. Mabilis nagkagulo ang bisita sa event. Ang ilan nagtakbuhan palabas. Sinubukan pang lumapit ni Mitch sa pwesto ng asawa. Ngunit nahirapan siya dahil sa nagkakagulong bisita. Kahit si PJ at Sunshine nagulat sa kaguluhang nangyari. Ngunit mas inuna muna nilang asikasuhin ang mga bisita para makalabas ang mga ito ng maayos. Muling binalak ni Mitch na lapitan ng asawa. Ngunit agad siyang hinarang ng kanyang mga magulang. Anak, hayaan na natin siya. Alam niya ang ginagawa niya at kaya niya ang sarili niya. Saad ni Mr. Gonzales. No, Dad. He's my husband. Kailangan niya ako sa tabi niya.
Aligagang sambit ni Mitch. Sinubukan pa niya magpumiglas, ngunit niyakap siya ng kanyang mga magulang. Hindi ako papayag na mapunta sa isang tulad mo si Mitch. Sa akin lang siya. Ako lang ang nararapat sa kanya at wala nang iba. Nababaliw na sigaw ni David. Gumuhit ang ngisi sa labi ni MJ. Narealize mo na ba kung gaano kalaki ang sinayang mo nung iwan mo siya? Pasensya ka na. Hindi ko hahayaan makuha mo pa siya ulit. Not now, not ever. Nang makahanap ng pagkakataon si MJ, siya naman ang umamba ng suntok kay David. Nagulat pa ang lalaki kaya naman hindi agad nakaiwas. Diretsong tumama sa mukha at panganito ang suntok ni MJ. Sinubukan pang gumanti at makabawi ni David, ngunit wala na siya nagawa. Maya-maya lang, muli na namang sumuntok si MJ. Sunod-sunod na tinamaan si David hanggang sa matumbay ito. Mitch is my wife. Tandaan mo yan. Walang kahit na sino man na may karapatang umagaw sa kanya. Naintindihan mo? Magpasalamat ka dahil nasa katinuan pa ako. Kung nagkataon na wala, hindi lang yun ang aabutin mo. Nang makahanap ng pagkakataon si Mitch, dali-dali siyang tumakbo palapit sa asawa at niyakap ito ng mahigpit. Honey, stop. Stop it. Enough, okay? You don't have to do this. Sunod-sunod ang pagbuntong hininga ni MJ para pakalmahin ang kanyang sarili. I'm sorry. Nadala lang ako ng emosyon. Napangiti si Mitch, hinaplos ang pisngi ng asawa at hinalikan ng labi nito. Maya-maya lang, nilingon na rin niya ang nakahandusay na si David. Kahit hindi sabihin ng babae, may naramdaman siyang awa dito, lalo na makita ang kalagayan nito ngayon. Umalis ka na. David, wag ka na ulit magpapakita sa amin. Wag mo na kaming guluhin, please. Masaya na ako sa buhay ko kasama si MJ. Please, Mitch. Ako na lang. Umiling siya. Itigil mo na to, David. Mahal ko si MJ. At alam ko mahal niya din ako. Wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi na ako babalik sa'yo. Sinayang mo yung pagkakataon na meron tayo noon. Kung nagsisisi ka ngayon, deserve mo yan. Kulang pa yan sa sakit na pinaramdam mo sa akin. Pero alam kong dadalhin mo ang pagsisisi na yan habang buhay. Minahal naman kita, Mitch. I know. Pero nang araw na iwan mo ako sa ere, alam kong wala na yon. Mapait na saad ni Mitch pagkatapos tinalikuran si David. Agad namang niyakap na MJ ang asawa. Sa pagkakataong ito, nakamove on na talaga si Mitch. Ni hindi niya magawang umiyak kahit isang patak man lang ng luha. Hindi ako papayag, Mitch. Hindi ko. David Sanchez, you're under arrest. Biglang sambit na isang pulis, dahilan para hindi na maituloy ng lalaki ang kanyang sasabihin. What? Gulat na bulala si David. Mabilis na pinalibutan ng pulis ang lalaki at dinakip. Sinubukan pang manlaban ni David ngunit nabigo siya. Sa huling pagkakataon, muling nilingon ni Mitch ang lalaki. Mababakas ang awa sa kanyang muka. Habang pinagmamasdan niyang, kalad ka rin ng mga pulis palabas ang dating nobyo. Huwag ka mag-alala. Nararapat na siya makulong. Biglang sambit ni MJ habang nananatiling nakayakap sa asawa. Anong ibig mong sabihin? May kaso sa ibang bansa si David. Pinaghahanap niya siya ng mga pulisya doon. Maswerte siya nakauwi sa Pilipinas para magtago. Pero malaking pagkakamali ang ginawa niyang pagpapakita sa atin. Pinatay niya ang babaeng pinalit niya sa'yo noon. Hindi ko na inalam ang ibang detalye. Pero mabuti na rin na nahuli na siya ngayon. Hindi na itago ni Mitch ang kanyang gulat sa nalaman. Kung ganon, dapat nga lang talaga makulong siya. Nawala ang awang naramdaman niya para kay David at napalitan niya ng pagkasuklam. Hindi niya lubos sa kalain. Nahahantong sa ganito ang lalaki. Pero nagpapasalamat pa rin siya dahil iniwan siya nito noon. Dahil sa nangyaring gulo, naudot ang event sa kumpanya ni MJ. Nagdesisyon na lamang silang umuwi para makapagpahinga. Dahil sa pagkakakulong ni David na panatag na ang kalooban ni Mitch, sigurado siyang matatahimik na silang mag-asawa.
Sa paglipas ng mga buwan, naisakatuparan nila ang kanilang mga plano. Lalo na nang isang magandang balita ang dumating. Sa wakas, nagbunga na ang pagsasama nila. Buntis si Mitch. Walang pagsidla ng saya ng mag-asawa at mas lalo pang naging matatag ang kanilang pagsasama. Mark Justin de la Vega! Sigaw ni Mitch. Mababakas ang labis na sakit sa kanyang tinig. Mark Justin de la Vega! Aray ko! Honey, ano nangyayari? Ano pa ba? Manganganak na ako! Ano? Teka, sandali. Hindi pa ako ready. Ano hindi ka pa ready? Hindi naman ikaw ang manganganak, di ba? Pero kasi hindi ko alam ang gagawin ko eh. Abay, dalhin mo ako sa ospital. Tandaan mo ang araw na to ha. Sisiguraduhin ko ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Kahit nahihirapan, pinilit pa rin ni Mitch ang maglakad. Sa tulong na rin ng kanyang asawa na nakaalalay sa kanya. Nang makasakay sila sa kotse, agad nagmaneho si MJ papunta sa ospital. Halos maligo sa sariling pawis ang lalaki. Samantalang si Mitch naman, pinipilit maging kalmado habang tinitiis ang sakit na nararamdaman. Agad na inasikaso ng mga nurse ang babae nang makarating sila sa ospital. Sa kahilingan ni Mitch, naiwan si MJ sa labas ng operating room. Nagpumilit pa siyang makapasok, pero dahil sa takot, wala din siya nagawa kundi manatili sa labas. Halos 1 oras ang nakalipas simula nang ipasok sa operating room/delivery room si Mitch. Nang lumabas ang doktor, dali-daling lumapit si MJ dito. Dok, kumusta po ang asawa ko? Maayos po ang kalagayan. Hindi rin po nagkaroon ng komplikasyon ng panganganak niya. Maya-maya lang ililipat na siya sa regular room. Nakahinga ng maluwag si MJ sa narinig. Nagpaalam na rin ang doktor na aalis. Kaya naman naghintay sa labas ang lalaki. Maya-maya nakita na ni MJ ang kanyang asawa. Hindi siya nagsayang ng oras at agad sumunod dito. Honey, anong pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? May kailangan ka ba? Kumalma ka na nga. Tapos na ako manganak. Nakangiwing sagot naman ni Mitch. Magsasalita pa sana si MJ, ngunit hindi niya naituloy nang makita ang pagdating ng 2 nurse. Ang tingin ng lalaki, natoon sa parang crib na tulak-tulak ng mga nurse. Nanlaki ang mga mata ni MJ nang makita ang mga sanggol doon. Hello po, Ma'am and Sir. Congratulations po. Ito na po ang babies niyo. Mga baby natin. Grabe, hindi ko talaga akalain hanggang ngayon na nagdala ka ng quadruplets sa buhay natin. Oo, at alam ko nagulat ka. Kasi hindi mo naman talaga alam kung ilan ang laman ng tiyan ko, hindi ba? Kaya hindi ako nagpapasama sa iyo tuwing magpapacheck up. Gusto ko maging surprise to. I don't know what to say. I'm just so happy right now. Hindi maalis ang ngiti sa labi ng lalaki habang pinagmamasdan niya ang mga anak. Labis na tuwa ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Kamakailan lang. Nangangarap pa sila ng anak. Ngayon meron na silang anak at 4 pa. May naisip ka na bang pangalan? Biglang tanong ni Mitch. 2 babae at 2 lalaki ang mga anak natin. Marahang napatango si MJ. Michelle and Michaela for the girls, Jared and Jacob for the boys. Nakangiting sambit niya. I love those names. Bigla na lang nilapitan ni MJ ang asawa at hinalikan nito sa noo. I love you so much, Mitch. I love you so much too, MJ de la Vega. Nang mga sandaling yon, walang kapantay na saya ang nararamdaman ng mag-asawa. Yun din na naging simula ng mas masaya at mas matibay nilang pamilya. Sabi nga nila, hindi mo malalaman kung di mo susubukan. Ang pagmamahalan ni na Mitch at MJ ay isang patunay na kung may lakas ng loob kang sumugal, maaaring maganda ang kalabasan ng desisyon mo. Naging biglaan man ang kasal nilang 2, hindi naman nila maitatangging masaya at nagmamahalan sila ngayon. Ang pagsugal sa pag-ibig, kapag sinamahan ng paniniwala at pananalig, paniguradong maganda ang kalalabasan. Wala mang kasiguraduhan,
Ang mahalaga ay sinubukan. The end.